Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalagan na tunay na nangyari. True to life stories. Story number 45. Mga nagtatagong aswang sa Maynila, bilang 8. Mga 1990s ito naganap. Nag-e-exercise na ako noon. May kapitbahay kami sa squatters area na pumunta sa amin at nagsabing, "Kuya Tony, may napoposes doon sa amin. Si Tarsing." "Bakit? Anong nangyari?" "Nandun, nagwawala. Hindi makaya ng buhatin man lang. Parang demonyo. Sumisingasing." Sinugod ko ang bahay ni Tarsing. Nanlalaban siya. Nagdasal ako at binasbasan ko si Tarsing. Matapos ang mahabang dasalan, kumawala na rin sa katawan ni Tarsing ang sumasapi sa kanya. Umuwi na ako matapos magpasalamat ang mister niya na si Iro. Hating gabi na nang gulantangin ako ng kaluluwa ng isang aswang. Para hindi maiskandalo ang pamilya ko, lumabas ako ng bahay. Habang pinipilit ng aswang na ako naman ang saniban niya, "Lola, bakit mo ako pinagbabalingan ng buhok mo? Hindi ka dapat sumanib kay Tarsing. Hindi mo yun katawan." Nagbubuno na kami. Pero lakad pa rin ako ng lakad hanggang sa makarating na kami sa highway. Nakakubabaw na siya sa likod ko. Masakit. Mabigat ang mga kuko niya na pilit niyang ibinabaon sa batok ko. Pero hindi ako sumuko. Lumaban lang ako ng lumaban. Nandyan, gatin niya ako. Nandyan sa bunutan niya ako. Katakot-takot na labanan. Nagising ako sa isang taktika. Tanong ko, "Lola, wala ka ng ngipin. Hindi makakagat ang iniisip mong pangil. Wala na. Imahinasyon mo na lang ang lahat. Guni-guni." Pagkasabi ko noon, para siyang si Casper the Friendly Ghost. Naglaho siyang parang bula.